Minsan napapaisip talaga ako kung bakit ang daling makalimot ng tao. Isang himala lang kahapon, pero pagising sa umaga at wala na makain, reklamo na agad tayo. Nakakayaman aminin, pero ganyan talaga ang puso natin. 'Di ba? Parang yung kwento ng Israel sa wilderness na mababasa natin sa Numbers at sa Deuteronomy. Hindi lang naman yun basta kwento ng mga pasaway na tao, libo-libong taon na nakalipas. Kwento yun nating lahat kapag nasa gitna tayo ng pressure at hindi natin maintindihan kung nasaan na ba talaga si Lord. Nung una, tinatanong ko rin kung bakit kailangang umabot ng 40 years ang paglalakad nila sa disyerto. Gayong malapit lang naman dapat yon. Pero sabi nga sa Deuteronomy 8, hinayaan sila ni Lord na magutom at dumaan sa pagsubok para malaman kung ano talaga ang nasa loob ng puso nila. Ang wilderness pala ay hindi lang basta waiting room. Isa itong soul surgery. Doon lumalabas yung mga bagay na itinatago natin sa panahon ng comfort. Habang nasa Egypt kasi sila, kontrolado sila ng iba. Pero sa disyerto, doon nakita kung sino ba talaga ang pinagkakatiwalaan nila. Yung sarili ba nila o yung salita ng Diyos. Natutunan ko na ang mga milagro, kahit gaano pa kaganda, ay hindi sapat para baguhin ang tao. Nakita na nila ang paghati ng dagat at ang pagkain na nahuhulog galing sa langit. Pero ang bilis pa rin nilang magduda. Kasi ang miracles, kayang ipakita ang kapangyarihan ni Lord. Pero hindi nito kayang pilitin ang puso mo mag-surrender. Kaya naging 40 years yung journey, kailangan matanggal muna yung Egypt mindset sa loob nila. Pwede ka palang mailabas sa lugar ng paghihirap, pero dala-dala mo pa rin yung mentalidad ng isang alipin. Ang real issue naman talaga ay hindi yung init ng disyerto, kundi yung lens ng ating pananaw. Noong nagpadala ng spies si Moises, iisang lupa lang naman ang tinignan nila, pero magkaiba ang report. Ang 10 nakakita ng mga higante at naramdamang talo na sila, habang sina Joshua at Caleb ay nakita ang pangako ng Diyos. Same reality, pero magkaibang interpretation. Kapag fear ang gamit mong salamin, laging imposible ang lahat. Pero kapag faith, mas malaki si Lord kaysa sa anumang problemang nasa harap mo. Doon ko rin na-realize kung bakit napakalaga ni Jesus sa kwentong ito. Sa Matthew chapter 4, pumasok din siya sa wilderness. Gutom siya, pagod at mag-isa. Pero sa bawat tukso ng kaaway, ang sagot niya ay, "It is written." Kung saan nabigo ang Israel, doon nagtagumpay si Jesus. Siya ang tunay na anak na sumunod hanggang dulo. At ang ganda isipin na ang pag-asa natin ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo kagaling pumasa sa test, kundi sa katapatan niya para sa atin. Ngayon, kapag nararamdaman kong parang walang nangyayari sa buhay ko, inaalala ko na ang wilderness ay may layunin. Tinuturuan tayo nito ng detox of dependence. Binibitawan natin yung pagkapit sa sariling diskarte at sa comfort addiction natin. Nire-rewire ni Lord ang trust natin para hindi lang tayo naniniwala kapag okay ang lahat, kundi pati sa mga panahong malabo ang paligid. Higit sa lahat, formation ito ng identity natin bilang mga anak niya. Minsan talaga masakit, lalo na kapag tinatanong natin kung bakit ang bagal ng usad. Pero ang totoo, hindi galit o frustrated si Lord sa atin habang nasa disyerto tayo. Sadyang intentional lang siya. Alam niya kasi na kapag ibinigay niya agad ang promised land na hindi pa handa ang puso natin, ang blessing na yon ay baka maging burden lang at makasira sa atin. Ang delay ay hindi rejection, kundi protection at paghahanda. Sa huli, isang bagong generation ang nakapasok sa lupang pangako. Sila yung mga natutong magtiwala sa gitna ng hirap. Kaya imbis na itinanong ko kung kailan ako makakaalis dito, ang ipinagdarasal ko na lang ay, Lord, ano ang gusto mong magbago sa akin habang nandito pa ako? Siguro nga hindi tayo naliligaw o pinabayaan. Baka binubuo lang tayo ni Lord para sa isang bagay na mas malalim. Isang araw, lilingon tayo at masasabi nating hindi tayo pinatagal ni Lord dahil gusto niya tayong pahirapan, kundi dahil gusto niya tayong patatagin sa Kanya.